Ako po na palagi ko itong nararanasan sa mga driver natin, mga jeepney, gano'n. Alam niyo naman yung mga driver natin, medyo may matatanda, gano'n, na susobran nila yung mga baryan nila. So, parang iniisip ko, every piso counts para sa mga driver natin. Kasi yung sitwasyon natin ngayon na mataas na yung mga gasolina, ganyan. Kaya kahit nahihiya ako, binabalik ko pa rin para makatulong kahit papaano. Opo, naranasan ko ng nasuklian ng sobra. Sinoli ko siya kasi iyon ay para hindi sa akin. At saka isa pa, yung maging tapat ka, yung sa maliit, kahit maliit o malaki, para maging tapat ka, kailangan isoli mo yun dahil hindi para sa akin yung kaya sinoli ko. Yung pandagdag din kasi, sayang, pandagdag din ng kita nyo dahil maliit lang kita ng mga driver. Diba? Oo, syempre, bilang commuter, minsan di may iwasan ng isang driver yun. Syempre, nasa unahan siya, di ba? So, mga ganong instances, binabalik ko siya. Bakit? Kasi kahit sabi mong hindi niya alam o hindi niya sinasadya, ikaw na nakakaalam, dapat ibabalik mo yun. Kasi hindi naman yun yung tamang sukli na binigay sa'yo. Ikaw bilang may mabuting konsensya, kung may mabuti kang konsensya, ibabalik mo yun, di ba? Kasi nga, malay mo, kahit sa ganong maliit na pera na yung sa ganong barya, nangangailangan yung driver na kailangan niya yung pera. Siyempre, ibabalik mo yun, di ba? At sabi nga, tapat tayo sa maliit, what's more naman sa malaki. Sa jeep po, marami na pong pagkakataon na meron pong sobrang sukli na binigay yung driver. Para sa akin po, sinauli ko po yung sukli kasi sa ngayong pagkakataon natin is marami na po tayong gastusin sa ating buhay. Kahit 5 pesos lang po, kumbaga. Yung extra, marami na pong magagawa yung 5 pesos na yun para sa driver, pagkuha ng kanilang pagkain, pang araw-araw, kumbaga. Dahil everyday occurrence na ang bumili sa tindahan, madalas ko rin maranasan na masuklian ng sobra. Sa kabutihang palad, naibabalik ko naman ang mga sobrang sukli at ibinabalik ko ito sa kadahilan ng it is the right thing to do and para hindi na rin ako maging isipin pa or magkaragdag pa ako ng isipin doon sa establishmento na aking pinagbilhan dahil maaaring maging suliranin din nila ang kulang dahil sa sobra nilang pagsukli sa akin. Opo, isinauli ko siya dahil unang-una tumatak sa isip ko, ang tapat sa kakaunti ay tapat sa marami at ang tapat sa marami ay tapat sa kakaunti. Yun yung naging paraan para maibalik ko siya sa tindera. Oo, naranasan ko na at ilang beses na rin ito. Nung bata pa kasi ako, nung naranasan ko yung masuklian ako ng sobra, hindi ko agad na-realize na mali. Para natuwa ako na may sobrang sukli. So, yung may sobrang sukli, binili ko siya ng hindi dapat ibili. So, napagalitan ako ng mama ko. May mabuti naman siyang dulot sa akin. May aral ako natutunan na magsoli kapag sobra, isoli mo. Kasi yun ang mas mabuti at mas tama. Sa behavioral science, ang honesty ay isa sa mga pundasyon ng tiwala sa pagitan ng mga tao. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga taong pinipiling maging tapat, kahit may pagkakataong makinabang sa pagkakamali ng iba, ay mas nagkakaroon ng mas matatag na relasyon sa kapwa at mas mababang stress level. Pero ano kaya ang itinuturo ng Biblia tungkol sa pagiging tapat kahit walang nakakakita sa ating ginagawa? Isang gawaing hindi nakukuha sa isang araw o sa isang linggo o sa isang buwan, yun ay pinagsasanayan, pinapractice na. Meron kang naramdaman na gusto mong mandaya, lalabanan mo yun. Pagsasanayan mo na hindi ka mandadaya. Ako kasi naranasan ko yun eh. Susuklian ka, sobra. Maisip mo ngayon, hindi naman ako may kasalanan, sabi ni Satanas. Huwag mo na suli, hindi naman ikaw may kasalanan eh. Lagi kong ginagawa, susuli ko. No? Kasi, ang sabi ng Diyos, huwag kang mag-iimbot. Huwag mo imbutin ng asawa, huwag mo imbutin ng bukid, huwag mong iimbutin ng baka, huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Sinuklian ka ng sobra, kanya yun eh. Huwag mo iimbutin, susoli mo. Alam mo naman yung may-ari, susoli mo.